What's up sa inyo mga kahasang, at for today's video maghanap ako ng gagawin. So ayun no, tinitingnan ko tong gagawin natin dito dahil iibahin ko lang nga yung ayos dyan unti-unti, pero ngayon hindi pa. So ayun, napasilip nga ako dito sa ating guppies at ang dami na pala, grabe yung nilagay natin dito na 5 piraso ba o 4 na piraso. Parang ganun lang yung nilagay natin dito, ngayon parang hundreds na. So next video siguro ikakal natin yan at paghiwalayin natin yung mga may red cap at yung mga good at yung mga reject. So ayun no, pag magbe-breed ka ng isda, hindi talaga mawawalan ng ganon ng mga reject dahil hindi naman lahat yan papasa sa standards mo or kung sino man yung nag-breed. So ayun no, kahit iba-ibang klase ng isda, may mga culls talaga yan kung tawagin, o yung mga reject nga. So tinitignan ko itong mga molly natin. May kasama siyang guppy dyan. Hindi ko alam kung paano napunta dyan yung guppy. Siguro tumalon or napasama sa net. So ayun no, tinitignan ko nga kanina to at ayun nga, may nakita na akong mga fry. So ang tagal na natin nilagay dito nung ating PKBM na trio at ngayon ko lang nakitaan ng fry dahil nga maganda na yung panahon at medyo warm na, kaya ayun nga, mag-aanak yung mga yan at mabilis ang metabolism ng mga isda. Pag warm yung tubig, mabilis yung metabolism, ibig sabihin nun mabilis silang kumain, mabilis silang lumaki. So yung mga ginugroom na isda, magaganda rin sila ngayon sa season na ito dahil summer. So sulitin natin yung summer at mag-breed tayo na mag-breed. At tinitignan ko na nga itong aking flower horn na ready to breed na, no. Nung nakaraan pa to ready to breed, ang problema lang kasi may schedule kami dapat ng alis ngayong Holy Week, kaso hindi na yata tuloy. So isasalang ko na sila. So ito yung sinundan na nila, grabe ang laki na nga yung sinundan nilang batch HB12 batch 4. Ayan na sila ngayon. At isang buwan na lang, pwede na tayo mag-release ulit niyan. So ngayon pwede na nating i-breed ulit yung mga magulang nila. So yung female natin yan, tinitignan ko nga. Tingin ko malapit na siyang mangitlog dahil sa itsura niya, no. Unang-una, paano ba natin malalaman pag malapit na mangitlog yung female? Unang-una, gumaganda sila, gumaganda yung kulay, gumaganda yung markings, nagiging light, at ibang-iba yung itsura nila pag malapit na sila mangitlog. Hindi sila maitim, basta maganda yung kulay talaga nila at yung body nila ay parang ang taba-taba nila. So isasalang natin yan dito sa tank na to, pero meron laman yung aquarium natin dyan at kailangan nating alisin. Yan yung yung ating NMAX, yung binigay sa atin ni Reborn Crossbreed. So ililipat ko lang yun. Pero bago ang lahat, lagay muna natin itong mahiwagang natin, paitlogan natin. Tagal ko nang gamit to guys, 7 years na yata. At dyan pa rin tayo nagpapaanak at nagpapaitlog ng flower. So effective naman to sa akin, kaya hindi na ako humanap pa ng iba. At buhay na buhay pa rin siya. Alala ko, baby pa yung anak ko, yan yung ginagamit ko. So ito yung NMAX natin. Ang bilis yung may stress, kaya gaya itsura niya nung nakaraang lumamigang panahon. Na-stress siya, ngayon lang siya nakakabawi ulit. So kukunin na natin yung ating female. Gawin na natin ito ng isang kamay. Kaya naman natin na isang kamay yan. Dire-diretso na yung video natin. So itong pares ko na to, napakadali lang nito i-breed. Lagi kong pinagsasama lang yan, sanay na sila. Kaya ang dali-dali talagang i-breed nito dahil hindi ko na kailangang i-pair pa. At hindi naman sila nag-aaway. May mga times talaga na konti medyo nag-aaway sila, pero hindi talaga yung paglagay mo pa lang nagkakagata na. So dyan muna yung ating NMAX. Lilipat ko rin yan soon, pero ngayon dyan muna yan. At i-breed na nga natin itong ating mga flower horn doon sa aquarium ng panaglagay niya. So kukunin natin tong male na medyo mabigat. Sana hindi masyado magkalat ng tubig. Ayan ang nga ba sinasabi ko. So itong male natin, ito yung galing kay Boy Ubo na Metal Storm strain. So ayun, sinabi ko na nung nakaraan na magdadagdag tayo o magdadagdag tayo ng mga breeder. So hindi ko pa inaasikaso ngayon kasi nga Holy Week. So pagkatapos ng Holy Week, mag-scout na ako ng mga pwede natin maging breeder at bibili ako siguro mga isang pares.
So ayun, no, yan, pinagsasama ko lang yan dyan at tignan natin, no, kung mag-aaway. Pero ano naman, kadalasan naman hindi talaga nag-aaway itong dalawang ito. At minsan may kagat-kagat lang, kaya kailangan pa rin nating tignan. Pero madali na yan para sa kanila. So pag mamaya-maya hindi na sila nag-away talaga, hahayaan ko na lang sila dyan dahil marami pa tayong gagawin. At ayun, ganun kasimple lang ako mag-breed ng Ploughhorn ng dalawang ito, no, sa dalawang ito. Pero yung mga experience ko talaga dati, mahirap. Ito lang yung madali. Alright mga kaasang, nandito na tayo sa harapan naman. At pakita ko lang sa inyo yung ginagawa ko dito. So, sinimentohan ko na nga yan. Yung part na yan kasi lupa dati yan at lumulubog talaga. So, sinimentohan ko. Para maiusog natin itong stand na to doon sa, ayun, sasagad natin to sa pader. At tatatapatan nga siya ng araw dyan. So, ang problema ko, meron mga laman to noon. Ngayon na nagawa ko na ng paraan, may mga konti pang laman, yung iba na ilipat ko na. Yung mga Ploughhorn, hindi ko pa alam kung saan nilalagay. At kailangan ko nga na slot. Meron pa mga ano dito, mga guppies din. So kailangan ko ng slot. Teka lang, ba't albino yung isa? Ba't may albino dyan? Ano ba yun, nakatalon? Parang nakatalon ata ito. So ikakal ko rin yan. Hindi lang ngayon, no, next video siguro ikakal ko yan. Ngayon magkakal ako ng Ploughhorn kasi kailangan ko ng space. At kailangan ko mabakante lahat ito. So kailangan ko magkal ng Ploughhorn. Yun nga pala guys, no, sa mga naghahanap ng Ploughhorn, itong dalawang to binibenta ko. 500 ang isa. Ano yan, HB11 yan na white eye. So sa mga gustong bumili o naghahanap ng grow out, yan, 500 ang isa niyan. May konting bukol na yan, kayo na lang magpalaki niyan. Ayan, ganyan kalaki pa lang siya, mga 2 to 3 inches. Wala pa yata itong 3 inches. Mga 2.5 siguro, mga ganon. So, madali na i-groom yan kasi labas na yung bukol niya. Kayo na lang bahala kung gusto nyo, kung bibilin nyo, i-groom nyo na lang. Alright, so lilinisin ko nga yung mga pwede natin paglagyan dito at magkakal tayo ng mga Ploughhorn dahil kailangan ko ng slot. At kailangan ko mailipat yung iba para mabakante ko na yung tank na yon. So, dito nga sa aquarium na to, nailipat ko na yung iba. Yan, yung mga maliliit, hindi ko pa kinakal. Tapos yung mga guppies, nilipat ko muna dito pansamantala. Tapos pag nailipat ko na at naiusog ko na yung rack na yon, ito naman ang ibabakante natin, yung mga slot na yan. Dahil nga magbabago tayo ng setup dyan. At maglalagay ako ng mga 20 gallons. So yung mga aquarium natin dito, mapupunta yan sa likod. At magbabago rin yung setup natin. Sa likod, no, medyo maraming malaki-laking trabaho yan. Pero para sa ating mga grow outs, kailangan natin gawin. So yun mga kasang, natanggal ko na yung yung mga isda dito. Ang natira na lang yung guppy. Gawin ko rin yan maya-maya. Pero hindi ko na i-video siguro, no, para ma-drain na natin yan. So ito yung mga Ploughhorn natin na kal na para sa akin, no. So yung iba hindi nila gusto yung mga ganong kal-kal na ganyan. Sa isang breeder kailangan talaga yon at hindi mo naman din talaga mabebenta lahat yan unang-una. Hindi yan kagaya ng mga yung mga dapat kasi ganun na kalaki yung mga yan, yung mga kapatid nila yan Dapat may mga bukol na yan. So ang reason kung bakit ako nagkakal unang-una, mga mukha siyang female. Yung female hindi naman talaga mabenta. Bibihira ang bumibili ng female Ploughhorn. So kasama na yan sa kalko. Tapos yung mga mukhang male naman na tingin ko wala namang male dito, no, kasi bumubukol talaga Yung mga ganito kalaki kasi dapat kung magbubukol yan, meron na talagang bukol kagaya no. Kahit papaano meron. Kahit nga female minsan nagkakaroon. So ikakal ko na to. Hindi ko na lang sa inyo ipapakita kung saan natin nilalagay, pero i-reject ko na talaga yan. So abangan nyo na lang yung susunod nating video at ayusin ko at iusog ko nga yan para sa ating mga Ploughhorn grow outs at mag-ayos-ayos tayo dito. Alright, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.